Ang atin pong tagapagsalita ay preacher sa Candelaria, Quezon. Tawagin natin si Preacher Ramir Calicdan. Hello. Okay, maraming salamat po sa privilege na po ay makapagbahagi po ng salita o ng Diyos sa inyo. Ang dumating ako kanina ay siguro mga 9 o'clock. Actually, may nai-prepare akong mensahe. Kaya lang, sabi ko, parang may naisip ako kanina. So, kanina ko lang nagawa. Yung message. At ating pong buksan ang ating pong Biblia sa aklat ng 1 Timothy. Ako'y nangihinayang, hindi ko kasabing aking may bahay. Kaya aking mga anak. Tayo po lahat ay tumayo. Dahil kasalukuyan ngayon sa amin ay nagpe-prepare sila para sa DBBS. 1 Timothy, chapter 1. Verse 12 hanggang 15. Kung nakita niyo na po, say aloud, Amen. Amen. Sabi ng Biblia, and I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Tuloy na ho natin hanggang sa verse 17. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a father to them which should be hereafter believe on Him to life everlasting. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras po ito. Kami po ay nandito sa lugar na ito, nagkatipon upang pagbulayan ang inyong pong salita ng Diyos. Salamat po sa mga kapatiran sa Los Baños. They have gathered together for this retreat upang sila po, Panginoon, ay muli ma-encourage sa inyong pong gawain. Sila po, Panginoon, ay magpatuloy sa paglilingkod po, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga nagawa pa ng pagkukulang. Gawin niyo po kami karapat-dapat po sa biyayang aming tatanggapin. At tiling ko nga po, Banal na Espiritu, na kayo nga po ang kumilos po sa aming pong kalagitnaan po ngayon. Buksan ang puso at isipan ng bawat pong mga anak na makikinig. At dalayan ko nga po na encourage niyo nga po sila, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong pong lingkod sa oras na ito. Empower you, God, with the Holy Spirit. In Christ's most precious name we pray. Amen. Thank you. You may be seated. Sa mga ilang minutes, sir. Mga ilang... Kahit ilan. Okay, so ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon ito na ako ay maging kabahagi ng retreat nyo dito sa Nagkaralan. At ating pong binasang talata ay sinulat po ni Apostle Paul. Ito po yung unang sulat ni Apostle Paul kay Timothy. Alam mo natin si Apostle Paul, siya ho ay lingkod na ho ng Diyos na kung saan hanggang sa kamatayan, mula nung siya ay naligtas, ay pinaglingkuran niya ang Panginoon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang ating pong paglilingkod sa Diyos ay hindi ho nag-umpisa nung tayo po ay tinawag ng Panginoon. May panawagan ng Panginoon on certain areas of ministry dahil ang gawain po ng Panginoon ay may iba't ibang tungkulin. Andiyan ang Sunday School. I thank God for the Sunday School teachers. Andiyan ang choir ministry. Andiyan ang ushering. So, iba-iba ho ang gawain pagdating sa ministry ng Panginoon. Amen.
At ang bawat sa atin ay inilagay ng Diyos sa bawat gawain pong yan. Amen. Sa gawain ho ng Panginoon ay wala pong one-man band na lahat ng ministry ay kinanya na. Mahirap po yun. Ano? Alam ho ng Diyos yun na hindi ho natin kaya ang bagay na yun. Kaya ang ginawa niya ay hinati-hati niya ho yan. Ngunit ang nais ko pong malaman ay lahat tayo ay nagumpisang inilagay ng Panginoon sa kanyang gawain nung tayo po ay naligtas. Amen. Nung tayo po ay naligtas, ang kasabihan nga ay tayo po ay naligtas upang tayo po ay maglingkod. Ano po? Dapat po ay maging malinaw sa atin yan. Ayaw ng Diyos na mawala ng kabuluhan ang ating pong kaligtasan. Amen. Ayaw ho ng Diyos yun. Nasabi nga sa 1 Corinthians chapter 6, tayo po ay binili ng Diyos ng mayroong halaga. We are bought with a price. And that price is the blood of our Lord Jesus Christ. So, kung tayo po ay naligtas at wawalang baliwalain lang natin yung ating pong pagiging Kristiyano, ay parang upang sinayang natin ang kabayaran ni Kristo sa ating mga kasalanan. Amen. Naunawaan niyo po, mga kapatid. Kaya nga magkaroon ho ng katuturan ang kaligtasan ng bawat isa ho sa atin kung ang bawat isa, kung ikaw ay maglilingkod sa gawain ng Panginoon. Mag-involve sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Na ito po si Apostle Paul, mula nung siya ho ay naligtas, ay nag-umpisa ho siyang maglingkod sa Panginoon. At habang siya ay naglilingkod, ay marami po siyang naging bunga sa gawain ng Panginoon. At isa na nga ho itong si Timothy. Ang sabi niya kay Timothy, and I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Sa talata nito ay binanggit ni Apostle Paul na siya ay nagpapasalamat dahil po siya ay nilagay ng Panginoon sa kanyang gawain. So, si Apostle Paul, inuulit ko, ay nagpapasalamat dahil inilagay siya ng Diyos sa gawain, sa kanyang gawain, in the ministry. So, ganun na lamang po ang pagpapasalamat ni Apostle Paul sa kanyang gawa, sa pagkakalagad sa kanya ng Diyos sa kanyang gawain, sa kabila ng mga naranasan niya as he go on serving God. Amen. 2 Corinthians chapter 11 ay binanggit doon ni Apostle Paul yung mga nangyari sa kanya. Naranasan niyang siya'y magutom. Naranasan niyang siya ay naranasan niya yung stripes, ibig sabihin siya ay nilatigo. Naranasan niyang siya ay sakay sa isang barko at ang barkong iyon ay lumubog. Naranasan niyang lumangoy sa gitna ng mga alon. Naranasan niyang siya ay yuraka ng tao. Naranasan niyang siya ay makulong. Naranasan niyang siya ay magutom. Naranasan niyang para lamang siya ay makakain ay gumawa ko siya ng tent. So maraming mga bagay na naranasan si Apostle Paul sa gawain ng Panginoon. But despite of all those things, ay nagpasalamat pa rin ho siya at inilagay siya ng Panginoon sa kanyang gawain. Amen. Now, sa atin po bilang Kristiyano ay dapat to ay maging gano'n ang attitude natin when it comes to the ministry. Nakakalungkot lamang ho mga kapatid na minsan kapag tayo po ay napagalitan sa ating paglilingkod sa gawain ng Panginoon, naranasan natin ang wala tayong laman sa bulsa dahil sa gawain ng Panginoon. Naranasan natin tayo ay mapuyat, naranasan natin tayo ay mapagod ng gusto. Ay para bang pinagsisisihan na natin kung bakit tayo nasa gawain ng Panginoon. Amen. Alam niyo po mga kapatid, kung si Apostle Paul ay naranasan niyang magutom, I do believe wala pa akong nakakaranas sunod dito. Amen.
We still eat 3 times a day. Probably more than that. 6 times a day. Ano? Iba pa yung mga pasit-sisit-sirya natin, iba pa yung mga soft drinks natin. Naglalagay tayo ng mga basura sa ating tiyan. Amen. But si Apostle Paul ay naranasan niyang magutom. Ngunit gayon pa man, ang sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me, for that He counted me faithful. Ako po ay nagpapasalamat, ako inilagay ng Panginoon sa kanyang gawain. Ako po ay na-save 1989, baptized 1990, entered the Bible School 1992. At sa kabila, for all those years, ay marami akong naranasan sa gawain ho ng Panginoon. Naranasan ko ang mapagod sa gawain ng Panginoon. Maalala ko nung kami po ay nagtatayo pa ng 4-story building doon sa San Pedro, Laguna. Sa hating gabi ay naghahalo pa ho kami ng semento. At you know what? Pag naalala ko ho ngayon, all those things ay lumipas na. And I thank God I'm still here. Malakas pa rin ho, mga kapatid. Amen. Naranasan ko nung ako ay binata pa at nandyan ako sa Candelaria. Ako natutulog mag-isa doon sa mission house. Walang kasama. Pero thank God, ay nandun ang bagay na yun ay lumipas na. Amen. Naranasan ko, mga kapatid, sa ating buhay bilang lingkod ng Diyos, na ako ay nagtatanong, kailan ba ako magkakasawa? I was 30 years old that time. At lumipas yun, naging 31 ako, I'm still waiting. 32, I'm still waiting. 33, I'm still waiting. And 34, ayun ang aking inaantay. Amen. Ngunit ang bagay yun ay lumipas na. Ay mga nag-apura ho dyan. Wag ho kayong mag-apura, darating din ho yan. Amen. Ako'y nag-asawa, 34 years old. So maganda, di gayahin niyo ako. Walang nag-amen. Amen. At ngayon ho, ngayon ho, meron akong 3 anak. Ang panganay ko ay magpo 5 years old by June. Ang kasunod ay 3 years old. Ang kasunod ay 1 and 2 months. 3 mga cute na bata. Siyempre, magmamana yan sa... alam nyo na, amen. Yan ang prueba. Ano ho? So, kapag nakikita ko sila, ay naalala ko yung time na lumipas sa aking buhay, na ako'y nag-aantay. At ngayon nakikita ko na sila, kung bihira, ganito pala kahirap ang may anak. At you know, ay blessing, amen. Blessing ho yun. No? Andyan ang sasaway ka ng mga bata. Andyan ang sila'y CCR at ikaw hugas ng kanilang, alam mo na. No? Kung gusto niyo nang maranasan yan, kayo mag-asawa na. Amen. So, at sa tuwing makikita ko sila, pambihira ang bagay na lumipas sa aking buhay. And I thank God I'm still in the ministry. Amen. And for all those years, ay wala akong maalala ang inilagay ako ng Panginoon sa alanganin. Amen. God, ang Diyos ay hindi ka ilalagay sa alanganing sitwasyon ng iyong buhay kapag ikaw ay nasa kanyang gawain. Amen. So, ang pamagat ho ng ang aking minsay sa humagi ito ay thank God for the ministry. Salamat, Panginoon, sa inyong gawain. Amen. Kung wala akong gawain ng Panginoon, kapatid, kung ikaw ay naligtas lang, and that's it, nasaan ka kaya ngayon? Amen. Ikaw ay Kristiyanong ligaw. Ngunit salamat sa Panginoon, meron hong church na kung saan doon kayo ilalagay ng Panginoon. At ayon ng Diyos na ikaw isang attendee lamang sa kanyang gawain.
sa simbahan ng Panginoon. Ang church ay tinatawag na Organized Assembly of Baptized Believers. Amen. Pag sinabi pong organized, merong involvement. Pag sinabi pong organized, merong gawa, merong trabaho, merong responsibility. Amen. Kaya kung ikaw ay iniligtas ng Panginoon, inilagay ka niya sa isang iglesia, diyan mo paglilingkuran ang iyong Diyos na sa'yo nagbigay ng kaligtasan. Now, number 1, Paul see God's work in him through the ministry. So ito po yung mga bagay na nakita ni Apostle Paul sa ministry. Nakita niya ang paggawa ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ng ministry. You know, Christians, you can only discover God in your life sa pamamagitan ng church. Amen. Sa pamamagitan ng gawain ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ministry. Outside the ministry, you cannot discover God. Ang madidiscover mo sa labas ng gawain ng Diyos ay walang iba kundi ang atin pong kaaway. The ministry of the devil. The ministry of the used to be Christians. Amen. Bagay, nanalo naman kami. Ano? So, yan o, madidiscover natin sa labas ng gawain ng Panginoon. And sad to say, marami po mga Kristiyano, they don't want to involve in God's ministry. And sad to say, they cannot discover God in their life. Hindi nila mahanap ang Diyos. Hindi nyo mahanap ang Diyos sa magitan ng palaro-laro lamang sa mga computer shop. Hindi nyo madidiscover nyo dyan ay paglulustay lamang ng oras. Ang madidiscover nyo dyan ay pag-aaksaya ng pera. Ang madidiscover nyo dyan ay walang pag-asenso sa buhay. But when you, Christians, involve yourself in the ministry, then that's, yun yung umpisa na ang Panginoon, ang ating Diyos ay gagawa sa iyong buhay. Amen. When you put yourself in the ministry. So nag-umpisa makita na madiscover o matuklasan ni Apostol Pablo ang ang Diyos nung siya ay pumasok sa gawain ng Panginoon. Paul see God's work in the ministry. Una, makikita ng Diyos, makikita mo kung paano kang gagamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Amen, Christians? Si David, hindi niya makikita kung paano siya ang gagamitin ng Panginoon. Hindi niya makikita kung paano siya ang gagamitin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpaslang kay Goliath. Kung hindi siya if he dare not na pumunta doon sa battlefield at harapin si Goliath. At mula doon, mga kapatid, ay kumilos ang Diyos sa buhay ni David. Amen. Hindi mo natin alam kung ano yung gagawin ng Diyos sa ating pong buhay. Ang ating pong pastor, si Pastor Ed, siya isang member ng Bahala-Nagang. But look what God did in his life. Ngunit ang bagay yun ay hindi mangyayari kung hindi niya inilagay ang gawain, ang kanyang sarili sa gawain ng Panginoon. I thank God for the ministry. Sa ibaw dito, marahil kayo ginagamit ng Panginoon. Meron dito mas matatagal pa sa akin sa gawain ng Panginoon. Amen. And I thank God for you. Sa tuwing kayo po aking makikita, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon that you are still there. Amen. Dito na ako sa Laguna, 1992. At nagpupunta na ako dyan sa Los Baños. Kaya matagal na ako tayo nagkikita-kita.
Ako'y nagpapasalamat kapag ako'y napunta sa Los Baños, nandoon pa rin ho kayo. Ngunit hindi nyo ho matatawaran ang mga bagay na ginawa na sa inyo ng Panginoon. Amen. Hindi nyo ho yung matatawaran. Makita nyo yung inyong mga anak, yung may mga anak na, kung paano sila iniingatan ng Panginoon through the ministry. Amen, Christians? Makita nyo yung paghubog sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng gawain ng Panginoon. Na kung kayo po ay wala sa gawain ng Panginoon, nasaan ho kaya sila ngayon? Na ako pa'y dumating sa Candelaria, dinatang ko doon yung mga bata, mga grade 1, ang mga grade 5, grade 6. You know what? Ngayon sila ho yung katukatulong ko sa gawain ng Panginoon, mga malalaki na. Ay bawa sa kanila, ay gagraduate na ng college. Sabi ko, ito yung mga magta-tithes at mga mag-offering. Amen? So, makikita nyo ho yung gawa ng Diyos sa inyong buhay sa pamamagitan ho lamang ng gawain ng Panginoon. Ay, tawag natin dito, isang tatay may daladalang baby. Kung kayo ho mananatili sa gawain ng baby yan, ay hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon sa kanya. Amen, Christians? So Paul see God's work in him through the ministry. And number 2, Christians, Paul's faith was measured through the ministry. Ang pananampalataya ni Apostol Pablo sa Panginoon ay nasusukat sa pamamagitan ho lamang ng gawain ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng ating galing. Hindi sa pamamagitan ng ating kagandahang angkin. Hindi sa pamamagitan ng ating talino. Tayo sinusukat ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay na ating tinatangkilik. Ngunit sinusukat ng Diyos ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang gawain. Our involvement in God's work. Amen? Now, ang katanungan ho mga kapatid, ay paano kaya, hanggang saan kaya ang sukat sa atin ng Panginoon? You know what? Si Apostle Paul, he indulged himself, inilagay niya na talaga ang gawain niya sa Panginoon, sa gawain. Ang sabi niya, the last part of his life, I have fought a good fight. I have fought a good fight. Ako'y lumaban ng magandang laban. At namatay siya na still, siya ho ay naglilingkod sa Panginoon. Pero isa sa aking tinitingnan sa gawain ho ng Panginoon ay mga preachers na namatay sa kanyang gawain. I thank God, Pastor Hernandez. Siya ho ay nabangga na siya ay nakasingle. Galing ho siya ng visitation at 77 years old. Amen. Ako nagpapasalamat kay Pastor Roy Solomon. At maalala ko nung si Pastor Roy Solomon ay mamatay na, tinawagan ako tinext ako ni Ma'am Flor, Ramir, punta ka dito sa Baguio. Si Kuya Muroy, mamatay na. Sabi ko, hindi pwede. Saturday ngayon. Sabado. So, maya-maya nag-text ulit, Ramir, please daw, pumunta ka na daw dito. Mamatay na si Kuya Muroy. So that time, talagang umakit ako ng papuntang Baguio. At yun nga, mamatay na si Pastor Roy. Ngunit nandoon ako, hindi ko inabot inabutan ko po siyang buhay. And then, the Monday following that, ay kinuha ko siya ng Panginoon. Ngunit siya ho ay nasa gawain pa rin. Amen? Ay, ganun ho ang maganda sa atin po mga kapatid. Ato tayo dito ay, sabi nga ng Biblia, for what is your life? It is even a vapor. Amen? Yan o ay isang parang singaw lamang. Nandiyan dyan, mamaya-maya ay wala na. Amen.
So, ibig sabihin, ang buhay po natin ay napakaikli. In compare sa time ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang 1,000 taon ay ng Diyos ay isang araw, o ang isang araw sa atin ay 1,000, paano ba? Kalimutan mo na. 1,000 years sa atin ay isang araw sa Panginoon. Yun. Amen? Nagkakaedad na ho. So, 1,000 taon sa Diyos sa isang araw sa atin. Nabaliktad ba? So, ibig sabihin ng mga kapatid, kung ikaw ay mabubuhay ng 60 years, kapatid, sa Diyos, wala pa yung isang araw. Amen? Kung aabot ka ng 60 years, now, kung 50 years ay mas lalong maiksi. Na kung yung buhay mong yun, 60 years, kapatid, hindi yun tayo. I can say, when I was 15 years old, at ako ho ay 40 years na ngayon. So ako po ay 25 years ng Kristiyano. At mayroon pang backsliding stage. Doon mga kapatid. Hello, backsliders. May ako ho ay nag-backslide pa. At thank God, ako po'y nakabalik. Eh mga backsliders, bumalik na kayo. Amen. Huwag niyong diskubrihin ang diablo sa labas ng gawain ng Panginoon. At siya ay magpapakita ho talaga sa inyo. So, ibig sabihin, kung sa pagdating sa gawain, pumasok lamang ako ng gawain 1992. So, 1992, yan ho, mula ho ngayon ay 25, ilang years? 21 years. Amen. 21 years. In compare sa sinasabing 1,000 years ng Panginoon. Maybe sa aking paglilingkod sa gawain ng Panginoon, sa Diyos, yung marahil yun ay isang oras lamang. Nanuhan niyo po mga kapatid, amen? Na kung may pabanji-banjing pa, kapatid, mababawasan pa yon. Kaya nga mga kapatid, napakaganda kung buong buhay natin ang ating ipaglilingkod sa Diyos. At doon tayo susukatin ng Panginoon sa kanyang gawain. Paul's faith was measured through the ministry. Kapatid, hindi tayo susukatin ng Diyos sa angking galing na ating gagamitin sa Panginoon. Hindi tayo susukatin ng Diyos sa mga bagay na na-accomplish natin sa Panginoon. Ngunit susukatin tayo ng Diyos kung hanggang kailan tayo tatagal sa gawain ng Panginoon. Amen, Christians? So we need endurance sa gawain po ng Panginoon. We need a survival sa gawain po ng Panginoon. Si Apostle Paul, he gave his life mula nung siya ay naligtas hanggang sa siya ho ay namatay. Ang buhay niya ay nasa gawain ng Panginoon. And number 3, ang sabi ng sabi niya dito sa verse 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Ang biyaya ng Diyos ay talagang nananagana na may kasamang faith and love which is in Christ Jesus. Doon niya nakita yung pag-ibig ng Diyos. Doon niya nakita ang katapatan ng Panginoon habang siya ay nasa gawain. Number 3, Paul experienced exceeding grace of God through the ministry. Paul experienced exceeding grace of God through the ministry. Tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Amen. Amen.
Tayo naligtas sa biyaya ng Diyos sa magitan ng kanyang bugtong na anak na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. And that is grace. Grace is the unmerited favor of God. At habang si Apostol Paul ay naglilingkod sa Panginoon, ay nadadagdagan yung biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil doon niya ini-apply yung tinatawag na pananampalataya. Si Apostle Paul ay may, according to the book of 2 Corinthians chapter 12, meron mo siyang thorn in the flesh. Meron siyang thorn in the flesh. Bawat isa sa atin dito, marala, meron pong ganun. Amen. Merong pilantod. Merong may mga kapintasan o tayo, may kahinaan. Iba sa atin ay may karamdaman. Pero may karamdaman ka, still you are going up there doon sa inyong church para lamang manambahan sa Panginoon. Alam niyo, ang nakikita niyo doon, biyaya ng Diyos sa inyong buhay. Amen. Amen? That's what we call grace. Na, higit sa inyong kakayanan, kapatid, ay napaglilingkuran niyo ang Panginoon. Ang sabi ni Apostle Paul, meron akong thorn in the flesh. At ito ay aking ipinanalangin marahil kapag ito ay inalis ng Diyos sa akin, marahil kapag ito ay inalis ng Diyos sa akin, ay mas marami akong magagawa sa kanyang gawain. Ngunit ano yung sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for thee. Sapat ng biyaya ko sa iyo, Apostle Paul. Marahil meron kang thorn in the flesh, but just go on. Maglingkod ka lang sa akin. At sa magitan ng thorn in the flesh na yan, doon mo makikita ang biyaya ng Panginoon. Amen? And so, si Apostle Paul ay nagpatuloy with the thorn in the flesh. Hindi mo sinabi sa Biblia kung anong bagay na yon. Alam niyo kung bakit hindi mo binanggit sa Biblia ang bagay na yon? Dahil meron tayong mga thorn in the flesh. Bawat isa ho sa atin. Ibig sabihin, kahit na naman yung thorn in the flesh na yan, magpatuloy ka lang sa Panginoon. May nakikita ko dito, ay walang isang kamay. Saan na yun? Pakita ka. Pakita mo yung kamay mo. Ayun, asaan ang kamay mo? Ayun. Amen? Ngunit kapag siya yung nakikita ko, siya yung encouragement ko sa akin. Kaya huwag kang umalis para mabawas yung aking encouragement. Amen. So, thorn in the flesh. At si Apostle Paul ay nagpatuloy with the thorn in the flesh. At habang siya ay naglilingkod, nakikita niya na sa kabila ng bagay na yaon, ay may na-accomplish siya sa gawain ng Panginoon. That's the grace of God, Christians. Amen. That's the grace of God. Kapatid, ang iba sa atin na mahirap lamang, sino dito yung mayaman? Wala naman ho. Kasi... excuse po. Yes. Natawagan lang po ng pansin ang driver po, may-ari po, ng sasakyan Toyota Innova Color Gray with plate number VFP 549. Makikisuyo po muna sa parking area, nilalabas lang po ng sasakyan. Once again po, makikisuyo po sa driver o may-ari po ng sasakyan na Toyota Innova Gray may plate number VFP 549. Makikisuyo lang po sandali sa parking, nilalabas lang po ng sasakyan. Salamat po. Amen. Okay. Sa pag-iano mo is... Okay? Nawala tuloy ako. So habang siya ay nagpapatuloy, nakita niya yung thorn in the flesh na yon, na sa kabila ng bagay na yon, siya ho ay may na-accomplish sa gawain ng Panginoon. Amen, Christians? So bawat isa sa atin ay merong thorn in the flesh. But just keep on serving God
Christians. Hindi wala tayo dito ay may kaya sa buhay. Amen. Lahat tayo, maybe ang iba dito ay nakatira lamang sa mga squatters area. Nakatira sa railside village. Amen. Nakatira sa paanan ng bundok. Na kung susukatin ang tinatangkilik natin mga kapatid, at susukatin ang nagagawa mo sa Panginoon habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya, kapatid, hindi mo masusukat paano ko itong nagawa sa Panginoon. It is by God's grace. Amen, Christians? Yan o yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Paul experienced grace of God through the ministry. Hindi masukat ni Apostle Paul, siya ho ay nakapag-umpisa ng gawain despite of his thorn in the flesh. Nakapag-umpisa siya, nakapag-build siya ng mga churches in different places. Sa kabila ng kanyang kapintasan, sa kabila ng kanyang kapansanan. So you can only discover God's grace, Christians, through the ministry. Ngunit kung ikaw ay lalabas, then that's the beginning na hindi mo makikita ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Christians discover God's grace in the ministry. Amen, Christians? And lastly, dahil nakikita ko yung iba sa inyo ay gutom na, Paul realized the extent of Christ's sacrifice through the ministry. Ang sabi niya sa talatang 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Apostle Paul ay tinuring niya ang kanyang sarili na chief of sinners. Amen. Although it might be na hindi siya ang chief of sinners, ngunit gano'n niya itinuring ang kanyang sarili. Amen. At habang si Apostle Paul ay naglilingkod sa Diyos, habang siya ay nasa kanyang missionary journey, ay unti-unti niyang nare-realize yung extent ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, ngayon po mga kapatid, ay mahal na araw. Kaya yung iba wala dito eh. Nagpunta dyan sa akyatan ng krus dyan sa Nagkarlan. Meron tayong kapatiran doon. So, at ngayon ho ay no-observe ang tinatawag na pagkamatay ni Kristo. Amen. Kaya ang mga tao ngayon ay hindi bumibili ng karne, sila ay nagpa-fasting. Ano ho? But after that, wala na ho. Ganon lang nila inaalala ang pagkamatay ng Panginoon. Ano man niyo po mga kapatid, amen? Ganon lang. Magpa-fast sila ngayon, then later on, balik sa dati. Balik sa inuman. Amen. Balik sa dating gawi. Magpapataya uli ng wedding, pipila uli sa luto, manunood uli ng sine. Ganyan ang mga tao, mga kapatid. Amen. At sa atin po, bilang tayo Kristiyano, may mga Kristiyanong hindi nila ma-realize sa kanilang sarili kung paano talaga kalaki ang ginawa ng Panginoon na sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. For them, ay sinasabi lang, He just died on the cross. That's it. Ngunit habang ikaw mga kapatid, habang tayo po mga kapatid, ay maglilingkod sa gawain ng Panginoon, habang
ikaw ay magsasacrifice ng iyong sarili sa gawain ng Diyos, kapatid, little by little, marirealize mo, maunawaan mo kung paano talaga ang sacrifice na ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Calvary. At ang sakripisyong ipinigay mo sa Kanya ay wala pa ho sa kalingkingan. Ibigay mo man ang buhay mo sa buong buhay mo sa Kanyang gawain. Ilagay mo man ang buong buhay mo sa ministeryo ng Diyos. Kapatid, wala pa ho yan sa kalingkingan ng sakripisyo ibinigay ni Kristo. But I want to tell you, Christians, you cannot realize that unless you put yourself in the ministry. Unless you sacrifice yourself in the ministry. Alam si Apostle Paul ay nagsabi sa Romans chapter 8 verse 18, "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy with the glory which shall be revealed in us." Nais kong ipabatid sa inyo na anumang suffering, anumang sacrifice, hindi yan karapat-dapat na i-compare sa mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen, Christians? But we cannot realize that, Christians. Hindi natin maisip ang bagay na yan unless you put yourself in the ministry. Unless you stay in the ministry. Amen, Christians? Kaya sabi ng Apostle Paul, I thank Christ Jesus. I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me for that. He counted me faithful, putting me in the ministry. Kapatid, wag tayong sumama ang loob dahil tayo nasa gawain ng Panginoon. Wag tayong manghinayang dahil tayo nasa gawain ng Panginoon. Wag nating panghinayangan ng every Sunday that we are going to church. Nasalip sana na pag Sunday, family day, ay pupunta kayo ng mga malls, masyal kayo kung saan. Ngunit, dahil sa kayo ay mahal niyo ang Panginoon, kayo pupunta sa church, makikinig. Huwag niyong panghinayangan yun, mga kapatid. Ngunit dapat niyong ipagpasalamat sa Panginoon. Huwag niyong panghinayangan na kayo ay nagtuturo ng mga bata sa Sunday school. Lalo na sa nursery. Isa sa mahirap yung nursery. Amen. Yung bata, dudumi. Siyempre, ikaw na nasa nursery, na hindi mo pa naranasan yan, mararanasan mo yan, lalo yung mga katalagahan. Anong magandang ilagay dyan? Mga katalagahan. No? At ikaw yung maghuhugas, sabihin mo pa, huwag mong panghinayangan ang bagay na yun. Sa halip, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Amen? Huwag mong panghinayangan, ikaw ay pupunta na maaga ng church, ikaw ay magdadrive, susundo ka ng mga bisita, gigising ka na maaga para makasundo ng bisita, huwag mong panghinayangan yung bagay na yan. Sa halip, yan ay pagpasalamat natin sa gawain ng Panginoon. Dahil alam niyo mga kapatid, ikaw, ang Diyos ang naglagay sa iyo sa bagay na yan. Dahil alam ng Diyos, ikaw ay para diyan. Amen. Ikaw ang para diyan. Hindi yan magagawa ng iba, kapatid. Ngunit ikaw ang inilagay dyan ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat, ako'y inilagay ng Panginoon sa kanyang gawain. At ang aking dalangin, ako ay mananatili sa kanyang gawain. Yun po ang aking dalangin sa Panginoon. Although, hindi ko po alam, sabi nga sa isang awitin, I don't know about tomorrow. Ngunit ang prayer ko sa ng Panginoon, ang nais ko, ako yung laging nasa gawain ng Panginoon. Christians, stay in the ministry.
pagpasalamat natin ang gawain ng Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong salita na sa amin po ay nahayag. Salamat po Panginoon sa inyo pong gawain. Kung saan sa gawain ay hinuhubog mo po ang aming pong buhay. Sa gawain Panginoon, nakikita po namin ang inyong pong biyaya. Nakikita po namin ang inyong paggawa sa aming pong buhay, O Diyos. Nakikita po namin kung gaano po kalaki ang sacrifice na ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Calvary. Nakita po namin, Panginoon, ang inyong pong kapangyarihan sa inyong pong gawain. Pero nandalain ko nga po ang bawat po sa amin na nandirito po ngayon ay manatili sa pag-involve sa inyong pong gawain. Suportahan ang gawain ng Panginoon. Maraming meron po nasa amin pong kalagitnaan po ngayon who are not in the ministry. Nandalain po namin sila po ay magsimula na mag-involve sa inyong pong gawain ng Diyos. Panginoon, ang dalangin po namin ang mga bagay nito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you very much. So, amen.